Gamitin mo na si Angela habang hindi pa nane-nerf. Sobrang ganda kasi ng buff na ginawa kay Angela. Yung dating ultimate niya na ang cooldown ay 70 seconds, ginawa na lang 20 seconds. At kapag sinama mo pa yung mga cooldown build mo, mas mabilis pa magko-cooldown to. Pero tumagal lang ng konti yung first skill ni Angela. Dati kasi halos ma-spam mo na to. Pero ngayon parang lagi ka nang nauubusan. Pero okay lang yon. Binawi naman sa second skill. Hindi mo na matatali yung minion. Dati kasi halos nami-misclick mo minsan sa minion pag malayo na yung kalaban. Pero ngayon, magagamit mo na lang yung second skill sa hero, sa mga jungle creeps, sa turtle, at lord. Kaya hindi ka na papalpa. Tandaan mo to yung first skill ni Angela nakakapag-provide ng vision sa bush pag tinamaan mo yung kalaban. Kaya bago ka pumasok, i-check mo muna para hindi ka maisip pick up. At ganun din pala yung second skill ni Angela. Kapag natalian mo at pumasok ng bush yung kalaban, magkakaroon na ng eye indicator, nakita mo sila. Kaya sobrang ganda na ito. Pumunta naman tayo sa mga tips and tricks. Pagka-start sa game, angatan mo agad yung kalaban para ma-maximize mo yung bagong passive ng roam na nagkakaroon ka ng 30 gold at XP pag nakakapag-vision ka sa kalaban. Maganda to pag lagi mong ginagawa para mag-level to ka agad. Ang isa ko pang tip sa'yo, pwede mong gawing arrival yung ultimate mo. Dahil nga mabilis na yung cooldown, huwag ka namang hinayang gamitin. Kapag alam mo na wala pang clash at gusto mo makapunta sa lane na gusto mo, pwede mong gamitin yung sanib. Ganon din naman sa mga sasaniban ni Angela. Huwag kayo manghinayang sa sanib kasi 20 seconds na lang to. Baka kasi mangyari dahil nakasanib na, iniisip nyo na required na kayo mag-engage. Hindi na ganon. Dati lang yon. Ang isa ko pang tips pag gamit nyo yung Angela, pwede kayo mag-split push sa late game para lumamang kayo sa wave management. Ang gagawin na lang ng Angela kapag magkaka-team fight na, sasanib na lang. Sobrang advantage nito. Pero mag-iingat ka lang. Kapag alam mo kulang yung kalaban, huwag ka munang lalabas. Eto naman yung mga hero na magandang partner ni Angela. Sa marksman, Claude, Iritel, at 1-1. Sa mga XP laner naman, Kichi, Esme, at Kyrinus. At sa mga jungler, Roger, Baksha, at Alpha. Kaya kapag may kakampi ka na pinik yung mga to, pwede mo nang i-pick yung Angela. At eto pa ang hindi alam ng madami. Pwede mo na lang pindutin yung ultimate ni Angela. Tapos, sasanib na siya sa may pinakakailangan. Maganda lang to kapag may bigla ang clash. O kaya, kapag hindi ka nakatingin sa ibang mapa. Pag may nakita kang kulahan at kailangan na ng sanib, pindutin mo na lang yung ultimate mo. At sasanib na to sa may pinakamababa na HP. Pero kung active ka naman sa mapa at sanay ka na sinisilip yung mga kakampi mo, kahit imano-mano mo na lang. Pumunta naman tayo sa item ni Angela. Boots, Flash of Oasis, tapos bubuin mo na yung CD boot para mabilis na agad yung cooldown ng skill mo. Glowing Wand, Ice Queen Wand, Holy Crystal, tapos yung last item, depende na sa pangyayari. Kung maraming pang one hit combo yung kalaban, pwede ka mag Winter Crown. Kung feeling mo naman na lagi ikaw yung pinupuro, pwede kang mag Immortality. At kung mas nababagalan ka pa sa cooldown, pwede ka rin naman maglibro. Sa emblem naman tayo, Inspire, Bargain Hunter, tapos Temporal Rain. Dahil ang effect ng Temporal Rain, kapag nag-ultimate ka, mas bibilis yung cooldown ng active skill mo. Ibig sabihin, bibilis yung cooldown ng first skill at second skill mo. Ayun ang gustong-gusto ng Angela. Pero kapag may assassin ka na kalaban, pwede mong palitan yung Bargain Hunter ng Tenacity para mas mataas yung chance na makasurvive ka. At yun lang, huwag ka lang sa kaduo mo sumani ba? Nya! At para nga lagi kang updated sa mga bagong meta ngayon na nangyayari, huwag makalimutan mag-follow. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong!